minor acceleration ka, tumutulong yung battery power nito para maging efficient yung pagkonsumo ng gasolina. Kaya matipid ito. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa fully accepted dito sa Pilipinas ang mga electric vehicle because of the range limit. Okay? Alam naman natin na mahilig ang mga Pinoy sa mga out of town, di ba? So ayaw nilang naiistorbo. And of course, isa pang dahilan, kulang pa sa mga charging station sa mga lugar o area na mga pinupuntahan ng mga Pinoy. So guys, dito ay pag-uusapan natin ito pong electric vehicle na ito. So, it's not a full EV but meron siyang range extender. Alright. EV, this is the BYD Sea Lion. Alright. This is PHEV or plug-in hybrid electric vehicle. Tara ka EV, pag-usapan natin itong EV na ito. And by the way, I'm Mark from Go EV Vehicle, your electric vehicle channel. Let's go! Welcome to Electric Vehicle Channel, your go-to channel for electric vehicles, including the latest trends, updates, insightful discussion, and EV reviews. BYD Sea Lion 6 ay blend of oceanic-inspired design and futuristic elements na nag-o-offer ng striking and eco-friendly plug-in hybrid SUV. Ideally, para to sa mga Pinoy families na gustong mag-electric pero meron tong range extender. Para sa front face, kitang-kita mo yung mga grill and lining niya dito sa baba. Naka-double U-shape na yung kanyang intelligent LED lightning na meron na rin siyang height adjustment with combination of daytime running light. May mga sensors din siya dito sa baba. And yung mags ito ay naka-aerodynamics na may size of 235 by 50 R19 na alloy wheels. For the door side mirror, heated, power adjustable, and power folding na rin with turning signal. And at the back of BYD 6 features an elegant design highlighted the continuous tail light with the form of water drop matrix pattern. Kapansin-pansin dito no, wala na yung dating Build Your Dreams. Naka BYD badge na lang ito at dito sa baba meron siyang BYD Sea Lion 6 at the other side meron siyang DMI emblem. Ito mo rin dito yung mga sensor tapos meron siyang mahabang reflector light for visibility. Pagkakit mo sa taas makikita mo dito yung high mounted brake lamp and a sharp fin antenna at meron siyang roof rack na silver and of course the panoramic sunroof. Maluwag din para sa kanyang trunk. Meron itong capacity na 552 liters. Meron siya mga dalawang lights bawat gilid. Makikita mo dito ka EV, may speaker din siya dito sa likod. And of course, ito yung kanyang portable charger na ating dapat laging dala. Sa ilalim ng ating cargo, nandito yung kanyang tire repair kit. At syempre, pwede mong itulak yung kanyang second row seat para kung gusto mo ng more space para sa ating cargo. And for the brakes naman, naka-ventilated disc na yung front and rear. Para sa powertrain of BYD Sea Lion 6, of course, the technology is BYD Super DMI and the drivetrain is front-wheel drive. Motor type is permanent magnet synchronous motor. Ang motor power nito is 197 horsepower. Napakalakas na. And of course, the torque is 325 Newton meter and the engine type or generator ay Xiaoyun plug-in hybrid 1.5 liters high efficiency engine. The engine power is 106 horsepower and the torque is 135 Newton meter. Pag-usapan naman natin ang performance and the battery. Of course, the fuel capacity para sa ating extended range is 60 liters and the driving range is 100 kilometers for the battery.
Okay? And for the extended range is 1,100. Kung kukompute mo ito is 1,200 kilometers range yung kayang itakbo nitong ating electric vehicle. But BYD test the range of this electric vehicle ay umabot ito ng 1,608 kilometers. So hindi siya 1,200 lang at meron pa siyang additional na 400 kilometers nung itinakbo nila ito pa norte. Isang factor dito ka EV kung bakit na-meet niya yung ganung kalayo, of course, number 1 meron siyang regenerative brake. Number 2, kapag gamit mo na yung extended engine motor niya ay nag-charge yung kanyang battery. At the same time ay kapag nasa minor acceleration ka, tumutulong yung battery power nito para maging efficient yung pagkonsumo ng gasolina. Kaya matipid ito ka EV. And the top speed of this EV is 170 kilometers per hour. Ang kanyang acceleration is 0 to 100 is 8.3 seconds. Pagdating sa kanyang drive modes, meron siyang economy, normal, and sports. And the driving terrain mode adjuster nito ay meron siyang snowfield, grid, and grass. At ang kanyang battery type is BYD Blade battery, lithium-ion phosphate. Battery capacity is 18.3 kWh. Ang charger type nito is type 2 CCS2. And sa kanyang charging time using the 7 kW charger, 2 to 3 hours from 0 to 100%. And meron itong regenerative braking. And of course, equipped ito ng B2L capability with adapter. Isa talaga sa nagustuhan ko dito sa EV na ito, pag hawak mo tong key, ay apakan mo yung kanyang brake ay automatic mag-start na itong ating EV. As you can see sa ating screen, nakita nyo naman nagbubukas na ito. No need to press the stop and stop button niya para i-start itong ating EV. Pag-usapan naman natin ang kanyang interior. Dito sa manubela niya ka-EV naka-leather wrap maski sa bawat side ng door at dito sa kanyang dashboard ka-EV ay naka-full leather na. Dito sa kanyang dashboard may makikita kang piano black stylish. Yung mga aircon vent niya nandito sa bawat gilid na naka-vertical and another aircon dito sa kanyang center console. Maganda rin yung kanyang steering wheel. Nandito rin yung control para sa ating cruise control and kanyang mga controls, and dito sa kanyang right side nandito yung voice command and other control para sa ating infotainment panel. At ang ganda rin ng kanyang cluster panel na very visible at lahat ng information na kailangan ng driver ay kitang-kita rin naman. At sa bawat upuan ka EV ay naka-leather na. Yung kanyang combination ay white and blue color na merong accent of orange at sa mga stitching nito ka EV ay orange na rin. Ang alam ko, yung ibang color variant nito like yung gray ay naka-brown and black combination siya. Naka 8-way power adjustable na yung kanyang driver's seat at pagdating naman sa kanyang front passenger ay naka 4-way adjustable. And heated and ventilation seats na rin dito sa kanyang harapan. At syempre itong kanyang touchscreen rotating infotainment panel na merong size na 15.6 inches na trademark na ng BYD. Katulad ng iba, easy access, madaling gamitin itong ating infotainment panel. Parang cellphone lang na ating regular na ginagamit. Meron siyang media player like Spotify. Yung aircon access nito ay meron na rin. Makikita natin dito yung kanyang mga controls, and of course meron siyang air purification. Makikita rin natin dito yung car information and other settings pagdating sa car. Okay, including na dito yung light settings, kasama na yung pag-set natin ng kanyang ambient lighting dito sa loob. Meron siyang Android Auto, Apple CarPlay, and Google Map. Of course, meron din siyang Waze, di ba? Para hindi na tayo mahirapan. Kasi usual naman yan yung mga ginagamit natin kapag gumagamit tayo ng sasakyan. And of course, nakikita rin natin dito yung kanyang 360 camera view na napakalinaw. Although umuulan ngayon dito sa aking area, pero makikita mo naman na talagang kahit na umuulan sa labas, eh kitang-kita mo yung labas. At marami pang controls na kayo na lamang po ang mag-e-explore nito kapag nabili mo na itong BYD Sea Lion 6. Ibaba ng kanyang infotainment panel ka EV ay nandito yung kanyang dual 15 watts wireless charger. Ang ganda rin ng kanyang gear selector, meron siyang hazard dito at meron siyang auto hold, start and stop button at yung kanyang selector para sa kanyang mode o kung EV or HEV ang gagamitin mo. Meron siyang electronic parking brake
para dito at meron din siyang aircon control dito sa kanyang Sentry console and yung kanyang driving mode ka-EV from economy, normal, and sports mode. At meron din itong dalawang cup holder and storage box dito sa ilalim ng kanyang armrest and additional space dito sa ilalim ng ating Sentry console na merong USB Type-C and Type-A socket para sa ating mga cellphone and 12-volt power socket. Sa bawat pinto ay may mga speakers na at may mga bottle holder, naka-electronic power window switch na rin ang ating mga bintana, light sensitivity na rin ang ating mga lamp at meron din sunglasses holder dito. Para sa sun visor dito sa driver's side ay meron ng vanity mirror and lamp at sa kabila naman ay ganun din. Meron na rin vanity mirror and lamp. Kita mo naman yung kanyang giant panoramic sunroof na napakaganda at nabubuksan ito. Ito ako sa second row. Ang makikita natin dito kay EV yung legroom natin. Medyo malaki pa yung space. And pagdating sa headroom, malaki din yung space natin. Dito kay EV, naka-touch light na siya. Normally, ito meron siya rito. Then dito kay EV, meron siyang seat back pocket, okay? Meron siyang aircon vent. Then yung adjuster niya kay EV meron. Dito kay EV meron siyang dalawang cellphone charging outlet. May Type-C, may USB, and lagayan ng cellphone dito. Para sa ating Advanced Driver Assistance System or ADAS, meron itong 360 view camera system, radar system, cruise control, meron siyang stop and go and full speed adaptive and intelligent, lane keeping assist, lane departure assistant, automatic emergency braking system, front collision warning, traffic congestion assistant, traffic sign recognition, and intelligent speed limit information, and intelligent speed limit control. And the safety and security of this EV, meron siyang mga airbags dito sa driver and front passenger side and side curtain. Okay, may mga seat belt and ISOFIX. Meron siyang traction control system, electronic stability control, anti-lock braking system, electronic brake force distribution, hill descent control, front braking, tire pressure monitoring, and electronic anti-theft system. Para sa available color dito sa Pilipinas, meron siyang azure blue, Harbor Gray at Arctic White. Dito na tayo sa pinaka-exciting part ng video na ito. Ang presyo ng BYD 6 ay 1.548 million pesos. Comparing sa other brand na kasing category nito sa Ford, sa Toyota at sa Honda ay very decent na yung kanyang presyo ka-EV. Napakababa nito. Imagine, this is PHEV ka-EV, hindi lang siya normal na hybrid electric vehicle. Kung may plano kang bumili ng kotse, baka pwede mong i-consider ang EV na ito na mayroong range extender. Again ka EV, I'm Mark from Go EV Vehicle, your electric vehicle channel. Let's go!